ang lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoong Jesus. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Marcos, Kabanata 14, mga talatang 1 hanggang 9. Sabay-sabay po natin tunghayan ang salita ng Panginoon. Ang masamang balak laban kay Jesus. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong palig at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng pamilya at ipapatay. Huwag sa kapistahan at baka makagulo ang mga tao, sabi nila. Nasa bitayan noon si Jesus sa bahay ni Simon na may keto. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno na napakamahal na pabango mula sa taas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 sa labing pila at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit niyo siya ginugulo? Pabayaan niyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niya ito sa akin, sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras ninyong naisin ay nakagagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipamaral ang magandang balita. Ang ginawa ng babae ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon at ating pong welcome ang lingkod ng Panginoon, Pastor Cathy. Hallelujah. Tayo po muna natin. Buwanong Diyos na buhay, Lord, salamat sa pagsama ng iyong Santong Espiritu at salamat sa pagpapala na gagawin niyo, Lord, sa buong mensahe. Kayo po ang laging maitaas at mapapurihan sa tanging pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po nakakaupo na ipapaalala lang po na yung ating pong bank account number na nanay sa bulletin po sa baba ay makikita ito po pagkataan. Kaya yun ay paalala lang para sa ating project Nehemiah. Tuloy-tuloy na po yun na magagawa para sa kapurihan ng Panginoon at sa lahat ng excited na talagang magkaroon ng talagang pamuluhan ang lahat ng ating ginagawa kung sama-sama tayong magbibigay ng laging pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga paghahandog na yun. Kaya, so sa ito, dahil sa ating binasa, pinamagatan po natin extravagant love. Napakahalaga na maintindihan natin yung babae na nagbigay ng sobra-sobra ay yun ay kinalunod ka ng Diyos. Kaya nasabi ng Panginoon, ang kanyang pangalan, laging may papahayag, lahat ng ginawa niya, may papahayag hanggang sa kahuli-hulihong panahon na papahayag ang kanyang ginawa na pagsamba sa Panginoon at pagpupuri. Ang extravagant ay isang gawain ng tao na di pangkaraniwan. Ito ay kilos o ugali na talagang nagbibigay ng hindi normal lang na pagbibigay. Kaya talagang buhos-buhos yung ginawa ng babae na ito po ay kapatid ni Martha at ni Lazaro. Ito ay isang klase ng pag-ibig at pagsamba na talagang buhos-buhos. Hindi naghihintay ng kapalit, walang tira-tira, puro talagang pinakamainang
ang gustong ibigay sa Panginoon talagang hindi pang sarili. Hindi makasarili, kundi ganap at sagad hanggang dulo ang pamamahal na ginawa ng lingkod ng Diyos na si Maria. Kaya meron tatlong katangian ng extravagant love. Three characteristics that defines extravagant love. Kaya ito ang nagpapatunay na ang pagbibigay sa Panginoon ng dakilang pag-ibig, yung binigay ni Maria sa Panginoon ay napaka-halaga, napaka-mahal. Kaya nga sa unang puntos, ang extravagant love is costly. Mahal ang kabayaran. Kaya yung isang botelya ng alabaster jar na puno ng nardo, purong nardo, napakamahal po ito. Kaya nga sa akin pagsaliksik, ang purong nardo ay kinukuha ito sa pinaprocess ito sa ugat ng halaman ng nardo. Ito ay nakukuha sa malayong lugar, sa bundok ng Himalaya, na sa bansang Nepal, India, at Tibet. Yung tatlong lugar lang ngayon na pinag-particular lang, na pinaggagalingan. Kaya itong nardo na ito, nard oil, ay kinuha ni Maria, talagang imported yun. Galing sa lugar ng Himalaya, na kung saan ay ginagawa ito. At talagang ang proseso na napakatagal. Yung ugat na kinukuha, ito ay kukunin, yung alam ngayon na nasa ugat, doon manggagaling yung pabangong napakabango at napakatamis sa pagkakapaliwanag. Kaya, kailangan nasa tamang panahon ang pagkuha ng halaman ngayon para talagang yung proseso matagal at talagang pinagkakaingatan para mapalabas yung tunay na halimuya ng pabango na ito. Kaya ito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyares kada litro. Kaya medyo mahal siya. Kaya doon sa pagkakaistorya nga, isang buong sweldo, buong taon sweldo ng tao doon sa kung saan si Maria, doon ay hindi niya nanginayang. Kasi nga napakamahal nito kung tutusin. Kaya tayo, si Maria nga naging tulad, yung pagbibigay na hindi nangihinayang. Ganun din, pinapalang din sa atin, ang gusto ng Panginoon talaga yung nasasaktan tayo. Yung nagsasakripisyo tayo. Yung mahal sa atin, ibibigay natin sa Panginoon at talagang hinahandog natin sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon, kaya talagang napakataas, dahil nga napakadakila ng Diyos natin. Hindi natin panghinayaan ang pagkakalood natin sa Panginoon. Ano man ang pagkakalood natin, kaya nga, ito ay konektado rin doon sa project na himaya natin. Na kapag tayo naghandog, ito ay buong puso at hindi nangihinayang. Malaki o napakalaki ang tinitingnan dito puso na talagang nagmamahal sa Diyos. Ito ang puso ni Maria na kaya nga ito ay binuo sa ulo ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa buong katawan niya hanggang talampakan at ginamit yung kanyang buho para maibigay na punasan na talagang paghahandog hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya talagang ito ay makabuluhan na ginawa niya para sa atin yung extravagant love na kung sa bawat pagsamba natin ay bibigay natin yung todo-todo pagsamba. Yung po ang hinahanap ng Diyos. Yung hindi yung parang nagpipilitan, hindi yung parang okay lang, hindi lang yung pang simple lang, hindi lang yung average, kundi gusto niya yung higit na napakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Kaya yung dalawang klase ang pagsamba, mayroong murang pagsamba at may mahal na pagsamba. Ang murang pagsamba ay yung nasasaktan ka, hindi nasasaktan, hindi nagsasakripisyo, pero pag mahal na pagsamba, ito yung kahit tayo nag-e-effort, tayo ay nasasaktan sa ating binibigay para maging Macedonian Church. Na kahit nagipit, nahirap, pero binigay pa rin ang lahat-lahat para sa Panginoon. Yan yung gusto ng Panginoon na paggagawa natin. Para katulad din ni Haring David, doon sa time na naghahanap siya ng lupang gagawin para pagsamba.
na parang minto yung sarot. Nakita nyo, sabi niya lang na, ibibigay ko na lang po, mahal na hari. Pero ang sabi ni King David, hindi maaari. Hindi ako magbibigay sa Panginoon na hindi ako nasasaktan. Yun ang sinabi sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. Hindi ako magbibigay na hindi simple lang. Ayaw ko lang, hiningi lang, o binigay lang. Talagang nasasaktan. That cost me nothing. I will not give anything to the Lord that cost me nothing. Yan ang sinabi ni Harun David. Yan ang gusto ng Panginoon. Na kapag ang ating pag-ibig sa Panginoon, na katulad kay Maria, ibinigay niya ang kanyang tunay na pag-ibig at pagsamba sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon na pagsamba. At sabi niya, huwag niyong guguluhin ang babae niya dahil binigay niya ang lahat sa kanya. At sabi niya, ipapahayag sa buong mundo at hanggang sa katapos-tapusan, laging aalalahanin ang pangalan ni Maria at kanyang ginawa. Kaya ngayon nga, ipinapahayag ito para pagpapakita na pwede natin gayahin yung lahat ng ating ginagawa. Hindi lang yung basta lang makasamba, kundi kung paano natin ibigay yung the best natin ang pagsamba sa Panginoon. Yung ating buong puso pagkilala sa Panginoon, lahat ng ginawa niya, the best, gusto ng Panginoon, lagi yung gagawin natin, yung pinakamainam. Kaya may tanong dito, ano ba yung handa natin ibigay sa Panginoon? Yung pinakamainam o yung pinakamainam sa ating buhay? Yun ang gusto ng Panginoon na dapat natin maalala dahil kay Maria na napakamahal ay binigay pero hindi pinanggagawa. Number 2, extravagant love is always criticized. Laging may kapalit na panghuhusga. Ito, sa time ngayon, nang pumasok ang babae na si Maria, nakita ng mga disipulo at naggulong-gulungan at nagalit. Ba't sinasayang yung pabango na yan? Sayang. Pero nagsalita doon si Judas Iscariote. Ang sinasabi, sayang ang napakamahal na pabango. Pero dapat ibinigay na lang sa mga may hirap sa mga tao. Pero hindi yun ang mismo sentro ng puso na nagsalita. Kaya, nagagalit din ng Panginoon. Marami tayo, mga lingkod, na minsan nami-misunderstood. Yung lahat ng ating ginagawa, kinikriticize. Pero, sabi ng Panginoon, alam, yung lahat ng inahandog natin sa Panginoon, pinapahalagahan ng Diyos. Kaya, ipag-pray na lang natin yung mga nagsasalita. Kaya kung paano ito, nakita nyo, hindi naman nagsalita itong si Maria. Tuloy-tuloy lang sa kanyang ginagawa. Dapat po ganun tayo. Lahat ng ating ginagawa, dapat yung tunay na talagang paglilingkod. Kahit meron pa tayong marinig, marami pang mga ubong-ubong, marami pang mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, patuloy lang, ipakita natin yung paglilingkod natin na talagang walang pasubali ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ibigay natin yung pinakamahusay na paglilingkod. Tanungin natin sa sarili natin, ako ba, tayo ba, ay napipigilan kapag meron tayong naririnig na bulay-bulay? Ayaw po ng Diyos na. Kamukha ni Maria, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod kung siya ay patuloy na talagang nagbibigay ng pagsamba sa Panginoon. Talagang ipakita lang natin, lahat ng ginagawa natin, ang Diyos lang ang magpapahalaga niya. Lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ay laging nalulugod kung talagang tao sa puso ang ating pagmamahal sa Kanya. Number 3, extravagant love is commended. Sabi ng verse 6 to 9, commended. Sabi sa verse 6, ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit niyo siya ginuglo? Pabayaan niyo siya, isang mabuting bagay ang ginawa niyo ito sa akin.
Verse 7. Yan. Okay. Pero sa kalat-kalatan nito, ang sabi ng Panginoon, hindi niya makakalimutan ang lahat ng ginawa ni Maria sa Panginoon. Sa madaling salita, ang kanyang ginawang pagsamba ay naging bahagi ng walang hanggang kasaysayan ng mga sa Kristyanismo. Sabi po ng Matthew 24:14, dito po, malalaman, yung ginagawa natin sa Panginoon ay pinapahalagahan ng Panginoon. Ang kanyang paningin ay nakatutok lang sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Kailangan lang tuloy-tuloy. Kung ang Diyos ang nagpapahalaga sa ginawa ni Maria, sabi ng Panginoon, hindi makakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa sa Panginoon. Kaya yung ating buhay, maaaring hindi ito pinapahalaga ng mundo, pero ang Diyos ang tunay nating pinaglilingkuran. Lahat ng ating ginagawa, dahil hindi napapansin ng mga tao yun, dahil hindi naman tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating mga buhay. Kaya lahat tayo, nais ba nating maalala ang lahat ng ating ginagawa na nagbibigay ng parangal o nagtitipid sa ating paglilingkod o yung hindi mainam na paglilingkod ang ginagawa natin para sa Kanya. Gusto ng Panginoon, ibigay natin ang lahat na ito upang maalala ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa, ang pinakamuhusay bilang isang taong nagbigay ng lahat-lahat sa Panginoon na talagang tunay na pinakamainam na pagsamba, yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya lahat tayo, bilang mga Kristiyano, ay pinukomend ng Panginoon. Ibig sabihin, pinaparangalan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. God will bless all our things that we are doing. Kaya nga sa Colossians chapter 3, verse 17 and 23, lahat ng ating gagawin ay para lang sa kapurihan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Hallelujah. Pero meron hamon ang Panginoon sa atin para sa ating pagkulusyon. Ang hamon sa atin ngayon, katulad ni Maria, handa ba natin ibigay ang pinakamahalaga at pinakamainam para sa Diyos? Ang pagsamba mo ba ay may halaga o tira-tira lang? Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, nalulugod ang Panginoon sa ating pagsamba at paglilingkod. Ano ba yung gusto natin ibigay na pinakamahalaga sa atin? Pero ang ating buhay, napakahalaga ito. Kailangan ibigay natin yung hindi napipilitan, hindi pilit na pagsamba, kundi tunay na pagsamba. Kaya ito yung hamon sa atin, ibigay natin ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ang pagsamba na natin may halaga o tira-tira lang. Pag tira-tira lang, para sige lang, makapaglingkod lang, na kahit hindi tuloy-tuloy, hindi talagang makita na talagang pagmamahal. Gusto ng Panginoon, huwag tayong may matakot sa sasabihin ng iba kapag tayo lumilingkod. Ang mahalaga, nalulugod ang Panginoon sa ating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Yun ay ang hamon lang sa atin. Yung extravagant, hindi ito mahabang mensahe, pero ito ay nagbibigay ng commendation sa atin bilang mga anak ng Diyos na lahat ng ating ginagawa ay pinapahalagahan ng ating Diyos na buhay. Kaya tayo po'y tumayo, tayo po'y sumamba sa Panginoon. Awitin natin yung sa Diyos lamang ang pagsamba. Dahil napakabuti ng Diyos.